Hey guys, for today's video, samahan niyo kami na bumalik sa Jods Fair. Bali, second time na nga namin dito at sasamahan lang namin yung mga kasama namin sa Beyond Borders. At syempre, babalikan namin itong Coke na Slurpee na di namin nabili nung last kaming pumunta dito. Kasi sarado na si Kuya, kaya ito nga na-excite na kami na tikman kung ano nga ba yung nagpapahype dito. And finally, makikita na rin namin in person kung paano nga ba siya nagiging Slurpee kasi nakikita lang namin siya sa mga videos. At ito na nga, grabe ang refreshing pala talaga ng drink na to kaya deserve niya na sumikat sa mga videos. At syempre, since nandito na nga kami sa Jods Fair at ang daming pagpipilian, sinubukan na ulit namin ang Pad Thai hunting namin number 3 at meron nga kaming nakita dito. Katabi niya lang yung binilhan namin ng Coke. So titikman na namin. At ang sarap din ng Pad Thai na to. Grabe, ang sarap ng mga shrimp niya. Ganun din yung mga toppings niya. Sobrang well-balanced yung flavors ng Pad Thai na to. Ang sarap talaga, promise. And this is worth 80 baht. Bale, ito pala yung stall na binilhan namin ng Pad Thai na masarap. So, in case dumaan kayo dito, dito na rin kayo bumili ng Pad Thai. So, honest review sa mga Pad Thai na tinry natin. Which one is the best for you? Lotus. Mine is this one. Mine is this one. The Pad Thai Yung sa Lotus omelette rice. Isang buong salted egg kasi yung nilagay mo lang. Ito may shrimp. Pero inubusan niya ako ng shrimp. Tapos mamaya manghihingi na naman siya si Terizate. Hindi mo naman alam to eh. Alam ko to. Alam mo But this one is the best. This one is the best for me. Sarap, 80 baht. If you visit Thailand, Bangkok, go to Jods Fair, this is what I recommend. But this one, this stall. Can you see it? Can you see it? Sabihin na lang naman na yun, huwag masyadong anghang. Okay. Sabihin mo huwag masyadong maanghang girl. Hindi, kapalit yung chili nila, oh. So, if you prefer, put some chili, then go for it. Yeah. Hindi, yung kaya. I want spicier, but she doesn't like. So, nakikitikim lang naman ako. Para makatipid, nakikitikim lang muna ako. Nasalubong din nga pala namin dito sila Kate na may daladalang isang bowl na mga crickets, mga apis at mga uod. Ang ganda ng dala niya. Tapos ito, pinatikim niya kami. So ito, tinikman ko yung cricket. At dahil nga dyan, natusok ako ng sungay ng cricket kaya nagkasingaw ako sa dila. Tapos tinikman ko rin yung uod. Yung uod, wala naman siya masyadong lasa. Pero para siyang mga dilis, yung ginagawang pasalubong dito sa Pilipinas. Ganun yung lasa nila. Maalat na medyo maanghang. Okay na rin siya, pero di natin gagawing araw-araw na pang snack. Saglit lang kami dito sa Jods Fair dahil mukhang magsasara na sila. Kaya naman nag-grab for 10 na kami and look how comfortable at ganda ng van na nasakyan namin. Artista van talaga siya. Yun lang yung driver namin. Parang napagod dahil sa sobrang ingay namin. At sa aming last hours dito sa Thailand, binisita rin namin itong Central Bank na. So tignan nyo naman how unique yung kanilang architectural design. Like merong tree house sa gitna ng mall. At ang ganda rin ng mga LED walls nila dito na may pa waterfall. So para kang nasa gubat inside the mall. Parang instead na Mother Nature, naging Modern Nature siya. Okay, charbay. Sinubukan rin naming mag-stairs para mas makita pa kung ano nga ba yung nandun sa loob ng treehouse. And look guys, pwede ka palang humiga-higa dito. Pwede kang matulog, pwede kang mag-chill. So I think this is perfect sa mga employees dito sa mall or even those na napagod na sa pag-window shopping. Tapos meron din pala sila ditong eatery house. Tapos in-expect namin na para rin siyang food court. Pero mga high-end pala yung mga restos na nandito sa loob. As in, medyo mahal siya. Na-appreciate din namin tong mall na to kasi ang daming mga upuan, pwedeng pagpahingahan at ang ganda ng CR. Like para kang nasa hotel kapag nakapag-CR ka dito. At tinry ko rin mag-grocery dito for the experience actually. Kasi nga, dito sa grocery nila, self-checkout na. So, medyo modern na siya compared sa atin sa Philippines. So, titry ko siya and full ako kay ate na nagturo sa akin how this works kasi medyo Thailand pa yung language niya. So, tin-translate niya into English. Ayan, thank you so much ate.
At tinuloy na nga namin ang aming pad thai hunting number 4. So seafood pad thai siya. Masarap naman siya actually kasi ang flavorful ng lasa niya and di rin ganun ka-spicy kaya lasang-lasa mo yung iba pang mga flavors. However, medyo natigasan ako dun sa squid niya and yung mga peanuts na nilagay. So ayun, nahirapan akong kumain. And that's a wrap sa aming Thailand experience. So, we are now going back to the Philippines at dito kami sa Suvarnabhumi Airport. So, ayan nga, ang aga namin kasi akala namin 22:05 yung flight namin, yung pala 22:50. Pero okay lang dahil meron pala kaming gagawin dito para masulit namin yung check-in baggage namin at yung mga hand carry namin. Kaya inumpisa na nga namin ikilo ulit yung mga baggages namin at tinignan kung paano nga ba magkakasya yung 22 kilos na 1 piece at 7 kilos na 2 pieces. So, tignan natin. At buti na lang dito sa may wrapping area ng mga baggages, meron din silang binibenta ng mga eco bags at mga boxes. So, inisip namin ni ate kung ano yung pwede namin gamitin for check-in. At ito na nga, bumili kami ng balikbayan box. Lakas mo ka OFW. At dito namin nilagay yung mga food na iuuwi namin sa Philippines. At the same time, dinagdagan rin namin ng mga damit namin para at least di kami ma-excess baggage dun sa hand carry namin. Medyo stricto nga din sila dito sa airport kasi talagang i-check nila kung ano ba yung laman ng check-in baggage mo at ikikilo din nila yung hand carry mo. Tapos doon naman sa x-ray, tumunog yung bag ko. So, akala ko naman kung anong laman. Yung pala yung power bank ko. Bali, chinek lang nila yung MAH at tinignan kung good pa siya para sa airplane or something. Hindi ko sure pero yun, okay naman. At ang laki nga talaga ng airport na to kasi bago ka pumasok dun sa gate kung saan ka magbo-board, ang dami mong makikita mga stalls, mga stores. Though of course medyo mahal nga lang siya since nasa airport ka. At ang layo nga lang nung gate namin tapos naglalakad kami ng ganito as in parang sobrang layo tapos walang travelator so masakit siya sa talampakan. So sobrang layo ng nilakad namin, mga 30 minutes before the onboarding na kami nakapunta dito sa gate namin. At medyo malayo nga yung CR at saka yung mga bilihan ng pagkain sa gate namin. Kaya eto, naghintay na lang kami na makapag-onboard sa plane namin. And that's it! See you in the Philippines! Bye-bye!